And so, mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion ngayon pong umaga. At bago tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw pong ito. Naway kayo po ang manguna sa aming buhay, Panginoon, lalo na po sa aming puso't isipan. Protektahan niyo po kami, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa masama, Panginoon. And siya also, Panginoon, nagpapasalamatan din po namin na kami ligtas sa nagdaang bagyo, Panginoon. But we also pray, Lord God, for the upcoming storm. Physically, syempre, paparating po ang panibagong bagyo. Ganun din po sa aming mga buhay. May parating na mga problema na aming haharapin. Pero we pray, Lord God, na you will continue to bless us, to keep us safe, O Lord God, and also to give us strength, Panginoon, sa mga bawat pagsubok or struggles na aming tatahakin, Panginoon. Ito po sa madalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating verse or ang ating devotion po ngayong umaga ay matatagpuan po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 16. But I will read to you our key verse lang or key points lang naman po natin ay matatagpuan po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. At ito po ang nakasulat. But godliness with contentment is great gain. Kung titignan natin ang mundo ngayon, karamihan ay nakatuon sa kayamanan or material na possession at success ayon sa standard ng tao. Ang problema, kahit gaano karami, di ba, ang nakukuha, parang hindi pa rin sapat, di ba? Laging may kulang, di ba? Kaya napakahalaga ang paalaala ni Apostol Pablo or Apostle Paul kay Timothy na godliness with contentment is great gain. O ibig sabihin, hindi masama ang magkaroon ng material na bagay, pero hindi ito dapat maging sentro ng ating buhay. Kasi sabi nga ni Paul, we brought nothing, di ba? We brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Yan. So, ano ba ang mensahe or gustong ipahiwatig po ni Apostol Pablo? Number 1 po niyan is godliness with contentment is true riches. Ang tunay na yaman, di ba, ay hindi nakikita sa bank account or sa dami ng ari-arian. Kung sa relasyon natin sa Diyos, kapag marunong kang makontento sa kung ano ang binigay niya, ay doon ka nakakaranas ng tunay na peace of joy or peace at joy. Maraming tao kasi ang mayaman sa mata ng mundo pero mahirap sa kaluluwa, walang satisfaction, walang kapayapaan, di ba? Pangalawa, the danger of loving money. Yan, nako. Tindi nito, lalo na po sa ating government, di ba? The danger of loving money. Sabi nga po sa verse 9, kung babasahin niyo po ang 1 Timothy, sabi nga po dun sa verse 9 to 10, those who want to get rich fall into temptation. Yan temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Saktong-sakto, di ba? Napakalinaw, hindi pera ang masama, kundi ang sobrang pagmamahal dito, di ba? Sobrang pagmamahal nito. Kapag pera ang naging sentro ng buhay natin, yan, nagiging idol ito ng pumapalit sa Diyos, di ba? Idol or pumapalit sa Diyos. Pwede tayong madalas sa kasakiman, 'di ba? Pagsisinungaling o kahit paggawa ng masama para lang yumaman. O 'di ba? Ayoko na magsalita. The call to pursue God's pangatlo po is the call to pursue godly virtues. Sa verse 11, sabi nga po doon, is pinalalahanan po tayo ni Timothy. Ni Pablo si Timothy, but you, man of God, flee from all this, 'di ba? And pursue righteousness, 'di ba? Godliness, faith, love, and endurance and gentleness. Sabi kasi doon, ang tunay na dapat nating hinahabol ay hindi pera, kundi mga virtue, 'di ba? Mga virtues na mula po sa ating
Panginoon. Dito makikita kasi ang prutas or ang bunga ng isang pusong kumikilala at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Pang-apat is fight the good fight of faith. Sabi nga po doon sa verse 12, 'di ba? Sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. May struggles, 'di ba? May temptation, discouragement. Pero hindi ito para sa pansamantala lang, 'di ba? Pero hindi ito para sa pansamantala lang, kundi ito ay laban para sa eternal life na binigay po ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi dapat tayo sumusuko. Di ba? Hindi dapat tayo sumusuko sa laban. Ipaglaban po natin. So, what we learn from the message of the scripture or what we are going to do, number one po niyan is that practice gratitude or i-practice natin. Di ba? Araw-araw, bilangin mo ang mga blessing. Di ba? We must count our blessing. Hindi mo kailangan ng sobra para maging masaya. There are times na sufficient and that is good enough sa ating mga buhay. Pangalawa, guard your heart. Lagi mong tanungin, pera ba ang priority ko, 'di ba? O si Lord. Kung mas inuuna natin ang material, 'di ba? Baka unti-unti na ito nagiging idol, 'di ba? Pangatlo, pursue eternal values, 'di ba? Invest more in spiritual life kaysa sa worldly achievement. Ang kayamanan ng langit ay hindi nawawala, 'di ba? Pero dito, 'di ba, ang pera, ano lang 'yan, temporary lang, yung mga Gucci, yung mga bag, 'di ba? Or yung mga kung ano-ano man ay temporary lang. Pero ang buhay na pinagkaloob po ng ating Diyos ay hindi nawawala 'yan. Lagi nandiyan 'yan. Pero all we have to do, 'di ba, to seek, to find, di ba? And to claim the victory of our Lord. Pang-apat, persevere in faith. Tuloy lang sa paglilingkod at pananampalataya. Kahit may trials, di ba? May struggles. Tandaan, ang gantimpala natin ay eternal life, di ba? So, mga kapatid, wala tayong nadalang bagay sa mundo at wala rin tayong madadala pag alis natin. Lalo na sa 1 bilyon, di ba? Yung 1 bilyon mo, hindi mo yan madadala sa langit. Tandaan nyo po yan. Kaya ang pinakamalaga ay mamuhay ka ng makadiyos at kontento. Ang pera at possession ay pansamantala, pero ang pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa Kanya ay pangwalang hanggan. Kaya piliin natin araw-araw na ipaglaban ang mabuting laban ng pananampalataya hanggang sa dumating ang araw na haharap tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita na nagtuturo po sa amin na tunay na kahulugan ng kayamanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay mas nagiging abala kami sa paghabol ng material na bagay kaysa sa paghabol namin, Panginoon, ng kabanalan, Panginoon. Turuan niyo po kami na maging kontento, Panginoon, maging mapagkumbaba at laging magpasalamat, Lord God. Bigyan mo kami ng lakas upang ipaglaban ang mabuting laban ng pananampalataya at manatiling tapat hanggang sa muli, Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating